isang tutubi? A. 10 to 20. B. 30 to 100. Ang sagot ay B. 30 to 100 plus. Magaling humuli ng mga lamok ang tutubi gamit ang paa nito. Sa pag-aaral ng Harvard University sa Amerika, hanggang 95% ng mga lamok sa isang kulungan ay nahuhuli ng mga tutubi. May tanong ako, Explore Aga. Go! Anong nilalang ang kayang gumawa ng sariling pagkain? Mga halaman. Maarawan lang sila. Busog na sila. Tama! 1 point! Ang tawag doon, photosynthesis. Yun ang proseso ng mga halaman para ma-convert ang tubig, carbon dioxide sa hangin, at mga mineral sa lupa gamit ang energy ng sikat ng araw sa pagkain nila, ang glucose. O ano? May tanong ka ba? Naks! Meron pa! Ano namang hayop ang kayang gumawa ng pagkain? Hayop na nakakagawa ng pagkain. Ako, pag nagugutom ako. Explorer Aga! Joke lang, joke. Joke! Siret. Ang hayop na kayang gumawa ng pagkain ay ang bubuyog. Di ba gumagawa sila ng honey o pulot? Oo nga, no. Eh, may sakto pala yan sa pinuntahan ni Rain, yung junior explorer natin. Bumisita siya sa isang farm ng mga bubuyog sa Santa Cruz, Laguna. Rain! Kamusta ka dyan? Uy, honey! And when there's honey, may bees. Pwede na akong maging beekeeper. Ang tinitirhan ng isang grupo o colony ng mga bubuyog ay hive. Bees, for example, has a caste system. Ibig sabihin, ang mga miyembro ng kanyang colony have particular assignment. Ito ang queen nating sinasabi. Mahaba siya, kakaiba siya sa worker. Well, the queen, she lays around 1,000 to 1,500 eggs a day. May nagpapasarap daw sa buhay sa hive, ang mga drones. Tapos the queen has what you call a maiden flight to mate with the drones. Eh sana, naging drone na lang ako. Wala silang stinger, wala silang pollen basket. Sila din ang unang pinapalaya sa colony pag taggutom. Pag may predator din, sila yung unang itinutulak. Ay! Ayoko na palang maging drone. Unang natitigok. The most hardworking in the colony are the workers, which are also female. So yung mga younger workers clean the hives, lilinisin nila. Sila yung mag-aalaga sa mas batang bees. Sila din ang responsible for getting the nectar from the plants. In the beehive, girls rule. Bukod sa masisipag ay magagaling pang sumayaw. They have what you call a bee dance. So may sayaw sila that would tell the other workers kung malapit lang or malayo ang source ng pagkain. Pero huwag maging presko dahil pag nagkamali ka ng banat, ikay mga kakagat. Pero bihira daw umatak ang bubuyog. Usually, gusto lang nilang gumawa ng pukyot. Right, honey? Tamis! Dapat silang suriin, intindihin at alagaan. Di ba, Tito Aga? Thank you! Buti pa ang mga bubuyog nakakagawa ng sariling pagkain. Eh, yun din siguro ang wish ng lahat ng mga hayop. Kaso hindi nila kaya eh. So, kailangan nilang maghunting. Gaya ng mga sinaunang reptiles at amphibians. Ang Edaphosaurus, isang ground lizard na may sail o layag. At ang malaking pisa nito, ang Dimetrodon. Siya ang leon o king of the jungle sa panahon nito. So kung siya ang king of the jungle, marami siya nakakaengkwentro. Yep, silang magpipinsan, nagpapatulan. Panoorin na natin. Ang panahon ng mga higanteng insekto ay malapit nang matapos. Nagiging tuyot na ang klima at ang atmosphere ay kinakapos na rin ng oxygen. Hindi kakayanin ng mga halimaw na insekto at gagamba ang mga pagbabagong ito. Pero dahil sa kanilang puso at balat na di nababasa, magpapatuloy ang buhay ng mga mahusay nating ninuno sa bago at tuyot na klima.
Muling magaganap ang maraming pagbabago. Ngayong wala na silang armas na nakahahadlang sa kanilang pagkilos, mas lalaki pa ang mga reptile. Hahaba at lalapad din ang kanilang mga muscle at buto. Mag-iiba-iba ang hugis at anyo ng kanilang katawan. Malayo na nga ang narating ng mga kamag-anak natin. Nasakop na nila ang isang bagong lupain. Dumating na ang mga kauna-unang higante ng mundo. Pero hindi nila kamag-anak ang mga dinosaur. Ibang-iba ang magiging anyo ng mga susunod na lahi sa kanila. Nagkalat na ang mga reptiles sa iba't ibang lupalop ng mundo. Sarap na sarap ang Edaphosaurus habang nagpapaaraw ito. 3 metro ang kanilang haba, sinlaki sila ng hippopotamus, at gaya ng mga ito, vegetarian din sila. Laging kalaban ng mga taga rito ang sala sa init, sala sa lamig na klima. Isang bagong uri ng halaman ang tumubo at kaya nitong mabuhay sa malamig at tuyot na kapaligiran. Ito ang malapine tree na conifer. Sa marahas na mundong ito, kailangan marunong makibagay ang temperatura ng iyong katawan. Tamad kumilos ang Edaphosaurus kapag taglamig, pero maya-maya lang gagalaw na rin sila. Salamat na lang sa layag na nasa kanilang likod. Ang gulugod nila ay may matataas na buto na konektado sa manipis na membrane ng kanilang balat. Mabilis nitong napapawala ang init kapag gustong magpalamig ang Edaphosaurus. Kapag gusto naman nila magpainit, itatapat lang nila ang kanilang layag sa araw. Parang solar panel lang. Kamangha-mangha na ang mga layag na ito ay may kaugnayan sa atin. Kabilang ang Edaphosaurus sa espesyal na grupo ng mga nilalang na pinaghalong mammal at reptile. Utang natin sa kanila ang kakayahan nating kontrolin ang temperatura ng ating katawan. Pero hindi lang mga Edaphosaurus ang may layag sa likod. At ngayon, ang pinakamalaki nilang kalaban ay ang kanilang kauri. Ito ang Dimetrodon, isang mabagsik na carnivore. Sa panahong ito, siya ang pinakamalaking reptile sa mundo. Pwede siyang umatake sa nakatatandang Edaphosaurus. Pero sa ngayon, ayaw niya munang masaktan. Buntis kasi siya at malapit ng mga itlog. Gayunpaman, nakahanap pa rin siya ng isang mas mahinang biktima. Lang ang pagsalakay niyang ito. Ang totoo'y taktika niya ito para mabulabog ang grupo at makorner ang kanyang biktima. Namumula na ang mga layag ng Edaphosaurus sa pagkataranta. Sinasadya nila ito para hindi matuon ang atensyon ng predator sa kanilang ulo na nakahanda ng sagpangin nito. Pero hindi malilin lang ang Dimetrodon. Tinutugis na niya ang kanyang biktima.
Bukod sa kanyang laki at kapangyarihan, may isa pang pamatay na instrumento ang Dimetrodon. Dahil pinaghalong mammal at reptile, nagkaroon siya ng kakaibang ngipin. Matulis ito, kayang kumagat at humiwa ng malalaking peraso ng laman. Namana rin natin ang ngiping ito na ginagamit nating pangkain ng ibon. Mas maliit nga lang yun sa atin. Wala nang kawala ang batang Edaphosaurus. Importante ang pagpatay na ito para sa Dimetrodon. Bago siya mangitlog, kailangang may sapat siyang pagkain para sa susunod na 7 buwan. Para maprotektahan ang kanyang mga anak, binabantayan niya ang kanyang mga itlog. Pero maraming Dimetrodon ang nakaamoy ng dugo. Agresibo ang mga lalaking ito. Kaya pinagbigyan na lang sila ng babae. Pagkatapos nilang kumain, buto na lang ang matitira. 70% ng katawan ng kanilang biktima ang kayang kainin ng mga leon ngayon. Pero ang Dimetrodon, 90%. Pero kinakain lang nila ang mga bituka kapag naalis na nila ang duming laman nito. Hindi kayang sikmurain ng Dimetrodon ang pagkain ng dumi. Susunod sa Pinoy Explorer, Kaharian ng mga paru-paro ating dadapuan. Buhay nila pag-aaralan. At sa pagpapatuloy ng Walking with Monsters, 2 bakbakan. Sa undercard, hari ng mga hayop laban sa Akit Bahay Gang. At sa main event, ang hari ng mga hayop laban sa kauri nito. kaya walang alisan. Ang dami mo tutuklasan. Dito lang sa Pinoy Explorer. Tama o mali? 1,000 ang paa ng millipede. Ang sagot sa pagbabalik ng Pinoy Explorer!